Ayan po, mayroon po tayong kasabihan, ang daigdig daw po ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. At yan po ang ating tatalakayin ngayon, kung sino-sino po ang may mga papel na ginagampanan sa mundong ito. Pero ang gusto ko lamang pong ipaabot sa inyong balita ngayon ay kung inyo pong matatandaan, ito pong si Abante ay talo na. At natalo na po ni Oyan ang kanyang kalaban. Pero biglang pinaupo nitong si George Garcia, itong si Abante. Ngayon po, hindi natin alam kung saan po nagmumula yan. Dahil alam naman po natin na marami pong pinaburan itong si George Garcia. At baka hindi niya nalalaman, marami din pong nagalit sa kanya. At ang resulta nga po niyan ay siya ay pinagbabaril. Ayan. Maliwanag po yung inyong narinig. Pinagbabaril po itong si George Garcia. Sa hindi natin, siyempre natural, hindi natin alam kung anong mga kadahilanan. Ay tayo ay meron lang. Kaya hindi natin alam yung eksakto kung bakit pinagbabaril. At pero ang balita naman po natin ay parang nasa stable na raw po na sa kanyang kalagayan. Hindi naman daw po napuruhan, kundi ang napuruhan daw yata sa kanya yung bayag niya. Ay kadami-daming tamaan ng bala yung pangbayag niya ang napuruhan. Ay! Yan po. Yan po at yan po, binalita ko lang po sa inyo. Well, ganun talaga. Kapag ka ikaw ay may atraso, talagang mananagot ka. Kung ikaw ay gago talaga, ay talagang may magiging katapat ka. Ika nga. Pero sige, hindi naman ako interesado dyan kahit na magkandamatay nga itong mga animal na ito dahil ang sinasabi ko dito, lahat ng mga demonyong ito, mapa-politiko, mapa-cabinet secretary or ano pa man dyan, ahensya ng gobyerno, lalo na kung kawatan, mamatay na lang kayong lahat. Ayan. Ha! Yan ang bagay sa inyo, magkamatay na lang kayong lahat. Ayan. Yan. Ayan po at balikan na po natin yung ating kasabihan na ang daigdig daw ay isang malaking tanghalan na sa bawat nilalang ay may kanya-kanyang papel na ginagampanan. Kaya naman po ay isa-isahin po natin itong may mga gampanin sa ating bayan. May mga gampanin dito sa ating mundo. Ika nga. Unahin na po natin ang papel na ginagampanan nitong mga congressman. Ayan. Ito pong mga papel na ginagampanan nitong mga congressman ito ay para pagnakawan ang taong bayan. Or pagnakawan ang kaban ng bayan. Ayan. Yan po ang papel ng mga animal na yan. Di ba? Maliwanag pa sa 1,000 watts na flashlight. Yan. Ang papel naman na ginagampanan ni Trillanes ay para tumahol ng tumahol. Yan. Pero pasalamat po tayo, at least may taga-tahol itong si Trillanes. Pero malapit na po yan. Di po ba hinabol ng taga yan dyan sa Caloocan? Nabuti lang nakatakbo yung animal. Dapat sana yan ay nasa simenteryo na rin yan. Diba? Hinabol, pinaghahabol po ng taga yan eh. Diyan sa Caloocan. Nung bago po mag-eleksyon. Ayan. Ang papel naman po na ginagampanan ni Leila de Lima
ay para pagsamantalahan yung mga driver at bodyguard niya. Ibang trip itong si Dilima. Talagang kakaiba. Walang kakupas-kupas kahit na ito ay tuyot na tuyot na. Ayan. Oh. Ang papel naman na ginagampanin nitong si Risa Hontiveros ay magtanim ng ebidensya, magtanim ng testigo. Tingnan mo yung kapiki-pikian niya, yung sinasabi niya, yung dyan sa Senado. Oh, ngayon, kinontra siya ngayon ng Supreme Court. Dahil mayroon siyang pinapalabas na mayroon daw naging kaso rin na na kasing kagaya nitong kaso ni impeachment kay Duterte. Kinontra siya ng ay nagsorry siya. Mabuti naman nagsorry kasi kundi siya magsusori. Aba ay talagang tutuluyan ito ng Supreme Court. Yan yun ang ginagampanan nitong series sa Hontiveros. Kaya nga nagkakanda maputla na ang bilat niyan kasi nga kaiisip kung paano siya makapagtanim ng mga ebidensya laban sa taong gusto niyang ipakulong. Kagaya po yung mga testigo niyang binayaran niya ng 1 million pala si Karen para idiin si Pastor Kibuloy. Hindi ba? Lumabas na ang totoo. Kaya ito tingnan nyo, maputla na ang bilat ito. Yan yung papel na ginagampanan niyan. Ayan. Dito naman po, mamaya huwag kayong aalis kasi mayroon po akong ipapanood sa inyo kung paano pong insultuhin ng kapwa abogado itong si Kiko nito. Hindi ba, noon pa lang, kinabukasan pa lang, meron na akong comment dito kay Kiko na ito na talagang noknukan ng kabubuhan. Yan agad ang comment ko. Pero ngayon, hindi na po isinaalang-alang nitong abogadong ito kung paano niya insultuhin, pagtawanan itong si Kiko na talaga namang noknukan ng kabubuhan. Ayan. Iyan naman ang papel ni Kiko. Yung bang magbida-bida na wala namang alam. Singit ng singit na wala namang laman ang tuktok. Iyan ang papel ni Kiko. Yan. Ito namang papel ni Kwan. Papel ni Lito Lapid. Abay, maganda ang papel ni Lito Lapid. Ang ginagampan ng papel naman ni Lito Lapid, yung bang tipong inisip niya, mas maganda na lang, dito na ako sa isang tabi. Ayan. Yung bang tipong parang revolto na inupo mo dun sa isang tabi. Yan. Tingnan mo naman. Walang naipupuna. Hindi kagaya ito kay Kiko. Nagtatali-talinuhan. Ito mas mapangit Yung nagtatali-talinuhan, tapos mapapahiya. Di mas maganda na itong ginagawa ni Lito Lapid. Ayan. Ayan. So, yan po. Ang papel naman po nitong si Tambaloslos ay para magbayad ditong mga kapwa niya congressman. Yan namang binabayad niya, hindi naman niya pira yan, kundi pira natin yan. Bayaran niya ng bayaran para pupirma doon sa gusto niyang impeach. Ito nga si Sara, kaya lang hindi naman nagtagumpay. Kaya nga na-stroke, nagka-stroke. Itong si Tambaloslos. Wala na po, abnormal na po yan Wala na. Hindi na pakikinabangin. Kung nagsasalita man yun, parang ko na lang. Ang ipinapakita dyan, kung nakikita nyo, kasi ang may nagsabi, sinabi ko rin na stroke, pero bakit daw nakita sa isang gathering, sa isang session yata? Hindi po yan. Kunwari lang yung lumang video po yan na, ang tawag dyan, dinabing na lang yung boses para kunwari bago. Na-stroke po. Stroke po yan. Si Kwan naman, ang papel naman na ginagampanan ni Paduano,
kung nandyan siya sa Kongreso, yung mag-cite in contempt. Yan. Kaya naman ang nangyari sa kanya, nagkakisay-kisay. Natagpo ang kumikisay-kisay sa gitna ng kalsada. Yan yun. Pero napag-alaman natin na yun pala, tumira pala ng gin at saka tumira noong, ano yun? Yung tuklaw na sigarilyo. O kaya nagkakisay-kisay. Kaya talagang kung ito lahat ito nilalamon itong si Paduano. Nako, walang pinapalibre yan. Walang pinapalampas yan. Lahat yan nilalamon. Ayan yun. Ganito. O, tingnan mo yung ang papel naman din na ginagampanan ng isang congressman na yung si Sindanya ba yun? Yung ngiwi! Yung ngiwi! Nakaganyan! Yun, magbida-bida sa harapan ng media. Hindi na nahiya. Ay, PWD. Imaginin mo, yung bunganga niyan dito na sa tainga, tapos wala pa rin siyang wala siyang pakialam, basta makapaharap lang sa media, di baling mapupunan na ng mga tao na nandito na sa may tainga niya, yung bunganga niya. Kaya nga maraming nagtataka dyan mayroon nga nagkamali, nagtaka dyan dati Sabi, ano ba yun? Bakit yung tainga nagsasalita? Bakit daw yung tainga nagsasalita? Ay, sabi naman ng isa, ay nako, isuotin mo yung salamin mo para makita mo. Kaya akala mo lang tainga yung nagsasalita. Paano? Yung bunganga niya nandito na sa may tainga niya. Yan ang papel na ginagampanan nitong mga gonggong na mga PWD dito. Dito, mga asar lang tayo ng mga asar dito. Tingnan natin kung hanggang saan pupunta itong pang-aasar natin. At good news, may nakakwan na pala. May nakarating na doon sa mga inaasar natin. May nakarating na. Buti na. Inaantay ko nga na hamunin ako rito para magkaalaman kami. Inaantay ko lang naman. Na magsabi na hinahamon kita birana ng patayan dito sa Lunita. Abay, naku, Diyos ko. Hindi pa natatapos yung sasabihin mo. Kahit nandito ako sa Mindoro, pagka ginamit ko itong lumilipad ito. Mindoro to Manila, kaya kong kanin yan. Kaya kong datingin yan. Ang normal kasi dyan, Mindoro to Manila, ang normal dyan ay 6 hours. 6 hours ang normal kasi matagal lang po dyan sa barko. Yan itong barko po na 2.5 to 3 hours yan. Tapos, mula dito sa kuweba ko, hanggang dyan sa Kalapan, ay mga 2.5 hours yan. Mula sa Batangas hanggang Manila, 3 hours yan Pero yan po ay kinakaya ko ng 1 hour lang. Yung 3 hours kinakaya po ng 1 hour lang pag ako po ang nagda-drive nitong special ko. Pero yung ang talagang matagal po dyan yung barko. Yan po ang matagal. Ay ang ginagamitan ko po kasi itong sasakyan ko ng pagka halimbawa po ganyan na nagmamadali ako, abay meron po akong nilalagay doon sa ilalim ng sasakyan ko na walis tingting. Para sa ganun, ay pagka nag-revolution ako, lumilipad na rin yung sasakyan ko. Kaya madali ako makakarating dyan. Kaya mas maganda hamunin ninyo ako. Birana, magkita tayo dyan sa Lunita. Magpatayan tayo dyan. Yan na yung inaantay natin. Kaya, ang ginagawa ko rito, mang-aasar tayo, mang-aasar dito para may maghamon. Kasi, natatandaan nyo, nung ako ang naghahamon dito, walang pumapatol Ngayon, mag-aantay na lang tayo ng may maghahamon sa atin. Ayan. So, yan na. So, sino pa ba yung mga... Mag-suggest nga po kayo kung sino yung talaga yung aasarin natin ng aasarin dito. Sino pa ba? Si Kwan. Itong vlogger na walang katigil-tigil. Na itong mga team ng mga scammer.
Gaya nitong mga Joey na ito, Crisette, Tio Moreno, Banat Bay. Yan, mga yan. Kon yan. So, ito na lang eh. Kapag ka, itong mga kwan ito, itong mga taong ito, maniwala kayo sa akin, pagka hindi nyo na pinalo yan, kakain ang buhangin niya mga yan. Yan yun. Pero tingnan nyo, mayroon ba sinasabi yan sa inyo na sana mailayo kayo sa sakit, mailayo kayo sa mga kapahamakan? Wala. Wala silang pakialam. Basta, ang maririnig nyo dyan sa kanila, putang ina ka Maharlika. Yan ang maririnig niyo. Putang ina ka Maui. Ayan. Putang ina ka, Edwin Hamura. Yan yun. Pero, itong Joey na ito na ang lutong magsalita ng putang ina, Diyos ko naman, grabe ang bantot ng kilikili talaga niyan. Pagkaya, kwan daw yan eh, bagay, hindi pa naman ako nakadikit dyan. Mayroon akong kaibigan vlogger. Yan pong kaibigan, ayaw ko na pong, i-mention dito. Yan pong kaibigan kong vlogger na yan, ay ginamit niya yung kaibigan kong vlogger. Ito si Joey, itong si Ulikba. Ngayon, isinusumpa na nung kaibigan ko. Dahil manggagamit itong mga ito. Manggagamit. Ayan ang nagkwento sa akin na noon daw hindi raw humihiwalayan din sa kaibigan kong vlogger. Naku po, umaalingasaw daw ang bilat niyan. Sobrang bantot daw, parang bagoong na hindi nasnan. Naku, sabi niya. Tapos pagka magsusuklay para ng buhok yan, siyempre iangat ang kilikili niyan. Grabe daw ang hit niyan. Talagang, hindi raw talaga kayang amuyin ng pinaka matapang ang sikmura. Pinaka matibay ang sikmura, hindi ka raw kayanin. Ganyan yan. Tapos, basta po yung mga yan, si Zoraida, na abogada na yan. MJ Cross na yan. Crisette, Joey na yan. Tio Moreno, Banat Bay. Isalin nyo na ito si Sas Rogando Saso Tabakla. Isalin nyo na yan. Pagka hindi kayo lumayas dyan, hindi nyo inan-subscribe yung mga yan, ako na nagsasabi, mamalasing kayo. Sinabi ko na sa inyo, kung mayroon kayong dapat paniwalaan, ako yun. Bakit? Yung tanda kong ito, alam ko yung pwedeng mangyari, alam kong basahin yung magiging kapalaran ninyo, alam ko kung darating ang araw, kayo ang tatraidorin ng mga yan. Alam ko. Kaya pinapaalis ko na kayo dyan. Umalis na kayo dyan. Huwag nyo nang pinapanood yung mga yan. Unang-una, puro putang ina lang naman itong nalalaman ni Joey de Vibre na ito. Ako, kung nagpuputang ina ako, pinuputang ina ko yung itong mga nakakaperwisyo sa kababayan ko. Kagaya itong mga congressman na ito na mga talagang kaputa-putang ina talaga yan. Yan ang mga pinuputang ina ko. Pero itong mga ito, kapwa nila vlogger. Pinuputang ina nila. Edi ngayon, na bulgar tuloy dito sa buong mundo. Lalo na yung marami pa naman ako mga viewers sa Amerika, Canada, Australia. Kahit sang sulok ng mundo, meron tayong viewers. De ngayon, nalaman na nila na yung bilat pala nitong si Joey na ito, ang itim. Na umaalingasaw na parang bagoong na hindi inasnan. Lahat itong mga scammer ito. Lumabas na. Yan si Zoraida, binigyan ng 2 sapatos ni Maharlika. Pero kinalaban si Maharlika. Itong si Ulikba na itong Joey nito, binigyan ni Maharlika ng 2 bisis na tig sa 10,000.
Yung MJ Cross, tinulungan din ni Maharlika yan. Pero sadyang walang mga utang na loob. Yan yung mga, yan ang mga ginagampan ng papel yan sa mundo. Yung mang scam. Walang pagkakaiba yan din sa mga politiko ng mga kawatan na ito. Kaya dapat talaga ito magkamatay lahat ng mga mga politikong ito. Sinasabi ko paulit-ulit dito. Ito ang talagang mga piste ng lipunan. Ito ang mga salot sa lipunan. Kaya dapat lamang na didbol yung mga yan. Anyway, ibabalik ko lang po yung kayo na po ang bahalang mag-alam pa. Hindi po biro ito. Marami daw pong tama si Garcia. Pero parang stable na raw yata sa ospital. Uso ang barilan. Hindi ba? Napanood nyo naman yung Channel 7 kagabi. Ano yun? Yung vice mayor ng Malay-Balay ba? Ano yun? Hindi. Sa Antique ba yun? Basta, vice mayor. Kaya sa ako naman yung Channel 7 kagabi, di ba balita? Binaril ng kanyang konsihal din po yata ang nabaril. Vice mayor, patay. Maswerte ito si Garcia, hindi napuruhan. At kahit napuruhan yung bayag niya, ay hindi namatay. Hindi kagaya ng vice mayor ng Ibahay Aklan pala. Ibahay Aklan. Ayan, vice mayor po yan na binaril ng konsiho. Yan. Patay po yan. Uso po ngayon. Kaya ngayon sa totoo lang, nakaumang naman po talaga yung mga papatay din sa mga ito. Nakaumang na yan. Kaya lang, hindi lang po talaga makakwan yan. Hindi lang po talaga mabigyan ng pagkakataon ng makachimpo. Ika nga. Yung mga kawatan na yan, nakaumang ng kamatayan ng mga yan. Tandaan nyo, kaya yung sinasabi ko sa inyo, pag nagkataon na sabay-sabay mamatay itong mga ito. Kagaya itong ginawa ni Garcia na ito. Hindi ba? Ang laking kababalaghan ang ginawa niyan. Yung ginawa niya rito kay Erwin Tulfo. Di ba yan ay American citizen yan? Pero pinalusot. Kaya ang pangalan niyan sa American citizen niya, Eritz Sylvester. Pero pinalusot yan. Maraming galit dito kay Garcia. So, kaya, yan ang resulta. Talagang mangyayari at mangyayari yan eh. Maniwala kayo sa akin. Mangyayari at mangyayari. Dito sa mga congressman na mga kawatan to, maniwala. Nakaabang na po yan. Yung papatay sa mga yan. Nakaabang na. Hindi lang makachimpo kasi ang daming bodyguard. Hindi lang makachimpo. Maniwala kayo sa akin. Kaya, kayo ang gumawa ng kapalaran nyo. Hindi ang ating Panginoon ang gumawa ng kapalaran nyo. Kayo mismo. Kaya magiging kapalaran nyo ay mga matay kayong lahat. Kaya yun naman ang inaabangan ko para naman may broadcast ako dito sa channel ko. Di ba? Take note mukhang matutuluyan na po yung ikinuha natin, tinapik kahapon. Mukhang matutuluyan na dahil nga may mga pare na po sa hospital. May mga pare na. Ibig sabihin, bibindisyonan na lang siya. So, hindi ko po muna sasabihin dito kung sino. Pero alam niyo naman po yung kung sino yung naghihingalo na. Di ba? May mga pare na po at binibindisyonan niya. Isa na nagbibindisyon dyan yung pare na adik. Ang saka yung pare na mukhang alcohol. Yan. At mukhang Hawaiian frog. Pagkalaki-laki ng ulo. Ayan. Binindisyon na po yung baka bukas makalawa mamamatay na rin po yan. At
Sabi nga nila, masama na ipagdasal natin ang kamatayan ng isang tao. Pero ang mas masama po dito, yung ginawa niya dito sa mga kababayan ko na hanggang ngayon napakarami at parami ng parami yung mga nagugutuman dahil dito sa taong ito. Kaya dapat lang mamatay. Dapat lang. Ba? Oh. Kaya nga kon eh. Nako. Sabi ko sa inyo. Yan ang abangan natin at malaking kanyan. At hindi ko nga alam kung bakit hindi binabalita. Nandiyan sa hospital ngayon eh. At di ba nga naghihingalo na? Ba't hindi binabalita ng mainstream media? Yun ang inaantay ko sana. Hindi binabalita. Tama lang sa iyo yan. Dapat nga sana noon ka pa na deadball na hayop ka eh. Humingi ka na ng kapatawaran sa ating Panginoon habang humihinga-hinga ka pa ng kaunti. Kaya kaya masisisi ninyo ako. Kung ganito na lang ako magsalita, talagang sagaran na yung pang-aasar ko talaga. Kasi talagang kabastos-bastos naman talaga kayo. Kaya tingnan mo itong mga bobong ko na ito. Dito lumabas yung kabubuhan itong mga ibang senador eh. Kagaya ni Tito Soto at nitong si Kiko Pangilinan. Nako, mangingilabot kayo eh. Siguro doon sa komento ko, maaaring hindi pa kayo doon. Hindi pa kayo kumbinsido doon sa pagsasabi ko na kung gaano kabubo itong Kiko na ito saka itong si Tito na ito. Tito Soto na ito. Pero, siguro naman, pag napakinggan nyo na ito, yung mismong abogado rin nako, grabe ang pang-insulto kay Kiko, pinagtawanan pa. Ito, pakinggan nyo lang Kung pupunta ka kay Monico, di ba? Kilala mo si Monico? Kasama ni Minika. Oo, minikaniko ni Monico ang makina ng minika ni Monica. So, ibig sabihin, hindi porkit kausap mo. Alam mo na. Alam mo na, sinasabi ko nga ulit-ulit, yung isang paragraph sa konstitusyon. Yan. Sabihin mo mga 30 words, 20 words. Opo. 2 semester po naming pinag-aralan yan. Yan. At 30 taon namin ginagamit yan. See? Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizon Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ka excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ako, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo ba naman si Kiko Pangilinan doon sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ng Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction? Tanga talaga. Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Ibig sabihin, okay yun kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano sinasabi ko, not all lawyers are created equal. Hindi niya, pero sobra namang kengko yun. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun tingnan mo. sa Bobo talaga. principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang
advisor ni Senator Soto. Yun nga, sasabihin ko. Naunahan mo na lang eh. Sorry. Yun yung Mga po. Hindi ka luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito, sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. napangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Dapat si Injunction! Sharon Really? na lang. Really? Really? Alam mo, nakikinig ako na sa Century Hotel ako. Nako. Nasyak ka. Tama na. Sobrang kawawa na rito si Kwan. Sobrang basag dito ang tumbong ni Kwan, ni Kiko. Tama na, masyado namang brutal na ito pag itinuloy pa natin. Imaginin mo yan. Dito lang sana, Kiko. Pinagsabihan na kita. Isipin mo yung mga binibitawan mong salita. Kasi sinabi ko na nga sa yung bobo ka. Sinabi ko na nga sa yung tanga ka kung bakit pabida ka. Tingnan mo yung nilagay mong igit ng kalapati dito sa ulo mo para lang mapansin ka. Ayan nga, napansin ka ni Atty. Topacio sa kaingutan mo, sa katangahan mo. Di ba? Yan ang sinasabi ko. Anyway, sa susunod na lang siguro, manahimik ka na lang kagaya ni Lito Lapid. Diba? Yan ang gawin mo, Kiko. Kaysa mga, tingnan mo yung pag-injunction mo, napaka-kwan pala yan. Pinagtawanan ka na, pinagsabihan ka pang kingkoy. Ay, kingkoy ka naman talaga. Wala ka talagang alam, Kiko. Hay, nako, Diyos mio. Ito na po yung problema nating mga Pilipino. May mga inaasahan daw kuno tayo diyan sa Senado, pero paano nating asahan ito kung ganito ng kabobo? Ang alam, humigop ng sabaw doon sa takip ng kaldero at balutin ng dahon ng saging ipot ng manok at lapain. Ano pa kayo kung nanalo din yung si Abalos? Kung nanalo yung si Abalos, nagkasama-sama na yung mga kingkoy dyan. Di ba? Yan yun. Ano masahan natin dito sa mga ito? Wala. Pinagkakagastusan pa natin. Uulitin ko lang. 270 hanggang 300,000 ang sweldo nila yan monthly, monthly. Pero hindi lang yan. Mayroon pa silang 2 million allowance monthly rin. See? Di magkano na yon? 2.3 million na. Monthly, Tapos mayroon silang yearly na 100 million. See? Yan po yan. Tapos ganito. Mga bobo at mga tanga, yung mga nandyan sa, ay, Mario Joseph, anong mapapala ng Pilipino dyan? Yun nga po palang kwan, yung nagko-comment dyan na, mas marunong pa raw ako dyan sa mga senador. Hindi po, pinupuna po natin. Wala po akong intensyon dito na manira. Pinupuna po natin dahil unang-una, yan pang mga pira na yan na nilalamon ng mga yan, pira po natin yan. Tapos ganito lang makikita natin. Kaking po yan. Huwag po kayong magkukomment sa akin ng gano'n na mas marunong pa ako sa mga senador. Wala po, hindi, tanga rin po ako, kaya lang, mukhang kung si Kiko lang din ang kaharap ko at kadibatihan ko, ay palagay ko naman kaya kung ilang paso ang mukha niyan sa kanal, sa kabubuhan niyan. Maging si Soto na yan. At tingnan nyo nga. Tingnan nyo yung dalawa na yan. Magpamangkin yan. Pamangkin kasi ni Helen Gambuay ang kwan. Si Sharon Cunita.
Kaya parang tiyuhin na rin nila kunwari yan si Tito Soto. Parehas sila ng Kiko, parehas sila na nakalawit na yung eyebag. Tingnan nyo. Saka iisip yan. Kung papaano ngayon nakabalik ako ngayon dito, papaano ako ngayon maganda ngayon ang timing at maluwag na maluwag ako sa pagnanakaw ngayon. Yan yung mga iniisip na mga yan. Ngayon, Mr. Birana, bakit hindi mo binabanggit ito si Bongbong? Kung ano naman yung papel na ginagampanan ni Bongbong. Abay, kung yun po ang gusto nyo malaman, kung anong pong papel ang ginagampanan nitong si Bongbong, ang papel po niyan, mag-travel abroad. Tapos, sasabihin niya na billion-billion yung mga papasok na investment dito. Pero, mayroon po ba ni isa doon sa kanyang mga pinuntahan bansa noong mga nakaraan? Na sinasabi niya billion-billion? Mayroon po ba? Wala ni isa. Ni centavos wala po. Ngayon, ano yung ibinalita na naman? Na $100 million daw ang nakuha niyang direct investment dito sa atin galing sa India. Ay kanina pong alas 8 ay dumating na po sila. Sina Bongbong. Ay kahapon po pala ng kagabi ng alas 8 dumating na. Ngayon, ang sinasabi naman dyan, $100 million galing India na direct investment. Para sabihin ko po sa inyo, ang totoong million dollars na nakuha ni Bongbong sa India, milyon anghit ang nakuha niya. Kumuha ng anghit sa India, dadalhin niya rito sa atin. Kaya huwag kayong masyadong nagdidikit dyan, lalo na kay Castro. Yan si Parot na yan. Magandang umaga, mga kabayan! Yan si Parot. Huwag kayong masyadong nagdidikit yan. Sigurado, ang lakas na rin ng putok niyan. Kasama yan sa India. Na nag-video-video kayo pa sila doon na kumanta ng, ano yun? Ang boses naman niya, parang, kwan. Ayan, ewan ko lang siya. Parang inipit na utot. Ayan yun. Lahat ng mga kasama niyan. Huwag kayong masyadong nagdidikit dyan. Sigurado yung sinasabing million dollars na direct investment na nakuha ni Bongbong na dadalhin dito sa Pilipinas. Ang iuuwi niya rito. Tandaan nyo to sinabi ko, ha? Tandaan nyo. Kahit paitaga ninyo sa ulo ni Senador Bato de la Rosa, wala yan. Ni centavos yan, wala. Uulitin ko lang. Ang yung inuwi ng mga yan. Pero tingnan nyo, pinagkagastusan natin ng milyon piso rin po. Yung ginastos ng mga animal para makapag-travel sa India. Ganyan po kawaldas itong mga hayop na. Yan po yung papel na ginagampanan nito, ang magwaldas ng pera ng bayan. Pare-pareho lang po yan. Pare-pareho po ang mga dugo na nananalaytay sa kanila. Yung dugong magnanakaw. Yan yun. Ngayon, utang na naman tayo. Nangutang na naman. At mayroon pa nakasalang na uutangin ulit. Samantalang 17 trillion na ang utang natin. Kaya yung apo ninyo na hindi nyo pa wala pa sa mundo yung apo ninyo, yung kaapu-apuhan pa noon na hindi pa isinisilang sa mundong ito, may utang na. Ganyan po yan. Para lang po maintindihan ninyo. Ganyan po kawaldas ng pera itong mga animal na ito. Ito po yung dapat na magkamatay. But anyway, sabi ko nga po, malay natin. O kagaya dito kay Garcia, natsimpuhan, pinagbabaril. Anyway, doon po sa aking mga subscriber,
hindi po ako magsasawa na paalalahanan kayo. Lagi pong ingat. Sa bawat step ng inyong mga paa, lagi po ninyong isipin na pwedeng magkamali kayo, pwede kayo madisgrasya. Kaya lagi pong presence of mind po ang inyong laging panatilihin. Bagay, tiwala naman ako sa lahat ng mga subscriber ko, pero ganun pa man, pinapaalalahanan ko rin kayo. Alam ko naman matatalino na kayo kasi mga subscriber ko kayo. Kasi kung hindi ko kayo subscriber, ay malamang ay idudukdok ko sa inyo ang paulit-ulit takwa. Dahil alam ko mga walang utak yung mga pag hindi ko subscriber. Yan po. At kunin niyo po yung nagtatanong po kung ngayon bang pira-pirasohin ng 7 piraso yung isang sili na red bell pepper. Opo, 7 piraso po. Bawat pong hiwa noon, yun po ang kainin ninyo araw-araw. Araw-araw niyo pong kainin yun. Bawat kung ano yun. Napakahusay po yan. At doon po sa mga nag-high blood, marami po natin mga senior citizen na mga high blood. Yung mga tumataas na lang ang dugo. Hindi nagno-normal yung blood pressure. Nako ay hindi nyo siguro kakayanin pero sa totoo lang po, mabantot lang po kasi sa bunganga Kaya hindi ko po tinuturo sa inyo. Sibuyas po. Yung sibuyas na pula. Yun lang po. Ugaliin nyo po na at least makakain man lang kayo ng kahit na kalahati man lang ng sibuyas, araw-araw makakain po kayo nun. Napakahusay po yan sa mag-control ng blood pressure. Yan sibuyas. Ngayon nga lang kasi, ang problema po doon yung para mabaho sa bunganga, yung sibuyas. Pero, mayroon naman pong mga paraan yan. May bubble gum, may candy, di po ba? Kaya, yun pong makakaya na kumain ng kalahating sibuyas araw-araw. Abay, maganda po yan. At, ngayon po, uso ang stroke. Walang kaano-ano, may stroke ka. Walang kaano-ano, tataas ang blood pressure mo. Kaya sa totoo lang po, yung sinasabi kong tubig ng saging, nako, lahat po yun Napakarami pong benepisyo nun. Saka may nag-comment po pala dyan na ulitin ko raw yung tungkol sa tubig ng saging. Kayo naman, alam niyo po ba kung para po magkaroon kayo ng kaalaman? Kung mayroon na pong na-discuss dito, balikan niyo po yung mga video, panoorin niyo po. Mahihit ninyo. Ganun lamang po. Yung sabi utusan niyo ako na ulitin, ay nandyan nga po yung sa video Katamaran lang po ninyo ang pinapairal ninyo. Para sa inyo na lang, kinakatamaran nyo pa. Ganun pa man, sige. Uulitin ko para sa iyo. Putulin mo yung liig mo, liig. Yung saging, puno ng saging, gawan mo ng balon, yung gitna. Pagkatapos mong mga butasan yun, gawa ng balon, takpan mo ng plastic para hindi marumihan. Kinabukasan, balikan mo, napakaraming tubig na yon, kolektahin mo yung mga tubig na yon, at yun ang gawin mong inumin araw-araw. Yun. Ganun lang kasimple. Yan ang sinasabi ko na nakarating kayo dito sa channel ko na hindi ninyo isinaisip, kagaya niyan. Anong mangyayari sa inyo? Wala rin po. Wala pong mangyayari. Huwag po kayong magko-comment ng mga ganyan dahil kung
kung gusto lang po na masagot yung bawat lahat ng tanong ninyo, panoorin nyo po, itinuturo ko na po sa inyo, panoorin nyo po ng buo itong mga dinadaldal ko. Ganun naman po kasimple. Huwag nyong gawing kinakatamaran ninyo yung para sa inyong sariling kaligtasan. Tandaan po, huwag po kayong umasa ng umasa na iduduldul na lang sa inyo. Total nandiyan sa video na hindi nyo balikan. O bakit mo nalaman yung saging? Kung hindi mo naintindihan. Kung hindi mo pala naintindihan, nalaman mo yung tungkol sa saging, edi inulit mo yung video. Pinanood mo, di ba? Yan lagi ang sinasabi ko sa inyo. Na kayo ang talo dito. Ibinigay ko na lahat sa inyo, tapos ang gusto nyo, idok-dok pa talaga sa inyo. Nandyan na sa video. Kayo yung sinasabi ko po sa inyo. Pagka ganyan po ang ugaliin natin, at hindi po natin mabago yung ganyang mga pag-uugali, wala pong mangyayari sa buhay natin. Tandaan po ninyo yan. No? So maraming salamat po doon sa mga patuloy na bagamat walang kakwinta-kwinta itong dinadaldal ko rito, ay pinapanood nyo ng buo itong aking mga video. Doon po nagpapasalamat ako. O imaginin nyo, para sa inyo, itong dinadaldal ko, ako pa ngayon ang magpapasalamat sa inyo. Tingnan nyo. Basta ang sa akin lang, panoorin nyo ng buo yan, malalaman nyo yung para sa ika-aalawan ninyo. Nandiyan na lahat eh. All-in-one na po itong dinadaldal ko rito. Hindi nyo lang halata kasi may mga time na akala nyo nagbibiro pa rin ako. Pero talagang yun na yun. Kung minsan nadadaan sa biro, pero kung inyong namnamin, sa inyo pala nagbibinipisyo itong mga sinasabi ko rito. Anyway, masyadong mahaba na itong dinadaldal ko at wala namang kakwenta-kwenta. Ayan po, basta mag-ingat na lang po kayo lagi. At para hindi kayo magkasakit. Dahil kaya ganun na lang ang aking paulit-ulit na paalala sa inyo dahil iisa lang po yung gusto kong malaman ninyo. Kung bakit paulit-ulit na lang ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, mag-ingat kayo. Kasi mahal na mahal ko po kayong lahat.